Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Haney at Garcia, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po natikman ni Devin Haney ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang buong professional boxing career kahapon sa kamay ng knockout artist na si Ryan Garcia, kung saan pinabagsak siya nito ng 3 beses, ay may magandang balita pa din naman na pumasok sa kanya kahit na papaano. Ito po ay dahil nagdesisyon ang World Boxing Council na panatiliin pa din siyang WBC Junior Welterweight World Champion sa kabila ng pagkatalo niya. Ito po ay dahil sa pag-overweight ni Garcia ng 3.2 pounds sa kanilang naging official and final weigh-in. Ayon po kasi sa WBC ay base umano sa kanilang mga batas, ay kapag nabigo ang isang fighter o challenger na makuha ang tamang timbang o weight limit sa final attempt nito sa official and final weigh-in, ay magkakaroon ng kapangyarihan ang kampyon na panatiliin ang kanyang titulo o kaya naman ay magdesisyon ito na ituloy pa din ang laban pero hindi na nakataya ang kanyang titulo. Dahilan kung bakit isang kampyon pa din ngayon si Haney kahit nalasap niya ang masaklap na pagkatalo kahapon. Pero ganun pa man nga po ay umaani ng sari-saring batikos ngayon ang WBC dahil sa sistema na ito. Gawa ng hindi na umano karapat-dapat gawing kampyon si Haney nang dahil sa pagbugbog dito ni Garcia. At bagkos mas mainam umano kung ibakante na lang ang titulo. Pero syempre wala na po tayong magagawa dyan kasi kahit ano naman ang sabihin natin, ay may kasalanan din talaga si Garcia sa hindi niya pagkuha ng tamang timbang sa weigh-in. Pero ang maganda naman sa ginawa ni Garcia ay tinanggap niya ang kapalit dito na pagmulta kay Haney ng $1.5 million sa pag-overweight niya. Bukod dyan ay mas naniniwala din kasi si Garcia na mas importante sa kanya na matalo si Haney kahit hindi niya makuha ang world title belt kaysa pilitin niyang maging kampyon nang nangihina siya nang dahil sa pagsubok na kunin ang tamang timbang ng junior welterweight division. Habang ang hamon naman ng mga fans ngayon kay Haney ay dapat daw itong magkusa na ibakante ang kanyang titulo at pagsikapan na lang nitong kunin ulit ang titulo sa pamamagitan ng pagtalo sa mga challengers. Bagay naman ang malabong gawin ni Haney dahil hindi ito papayag na hindi siya matawag na isang current active world champion. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi nga po ni Ryan Garcia sa kanyang post-fight press conference kahapon na target niya daw labanan ang higante at current unified WBO and WBC Junior Middleweight World Champion Sebastian Fundora. Paliwanag ni Garcia na malakas daw kasi ang kutob niya na kaya niyang pataubin at i-knockout ang kampyon na ito. Kung gugustuhin po talaga ni Garcia na makatapat itong si Fundora, ay kakailanganin niyang umakyat ng 154-pound junior middleweight division. Hindi po ito magiging madaling hamon para kay Garcia. Gawa ng iba ang lakas ng mga fighters doon kumpara sa nakatapat niyang si Haney. Bukod dyan ay hindi din ito birong si Fundora dahil napalasap din ito sa former world champion Tim Tszyu ang kauna-unahang talo nito sa naging unification fight nila nitong nakalipas na buwan lamang. Pero syempre kahit anong mangyari ay may pag-asa din talaga si Garcia na i-knockout ang higante si Fundora dahil may lakas talaga ang kamao ni Garcia. Tapos minsan na ding natalo si Fundora via knockout sa kamay ni Brian Mendoza nitong nakalipas na taon lamang. Bukod dyan ay sinabi din ni Garcia na hindi na umano bago sa kanya na lumaban sa mga junior middleweight fighters dahil madami na din daw siyang pinatulog ng mga fighters sa sparring na lumalaban sa junior middleweight. Kaya naman target niya daw talagang makuha ang mga titulo ni Fundora. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.